Nagsisimula ang kwento noong Setyembre 1939 nang salakayin ng Nazi Germany ang Poland at sakupin ang kanlurang bahagi nito. Pinilit ang mga pamilyang Hudyo na manirahan sa mga espesyal na ghetto matapos kumalat ang mga balita tungkol sa malawakang deportasyon sa silangan. Sa nasakop na bahaging ito, itinayo ang isang kampong kamatayan na tinawag na Chomnow. Ang mga Hudyong itinuturing na mahina ay agad na pinapatay, habang ang mga may lakas pang magtrabaho ay sa pilitang ipinapasok sa mabibigat na paggawa. Hinihiling sa kanilang hukayin ang mismong mga hukay na magiging libingan ng sarili nilang mga kababayan. Noong Enero 19, 1942, sa kampo ng Chomno, nakilala natin ang tatlong sapilitang manggagawang Hudyo, sina Wolf, Goldman at Lenz. Inutusan silang maghuvay ng napakalaking hukay na malapit nang maging mass grave ng mga kapwa nila bilanggo. Ang mga araw ng pagpapahirap at sobrang pagod ay nagdala sa kanila sa bingit ng pagkabaliw. Sa kanilang tatlo, si Wolf ang pinaka-restless, ngunit siya rin ang pinakamatapang. Hindi na niya kinakaya ang nangyayari at tahimik na nagsimulang magplano ng pagtatas. Habang naghuhukay, sinadya ni Wolf na basagin ang kanyang pala upang kunin ang atensyon ng isang gwardyang Nazi. Alam niyang napangadelikado nito pero ginawa pa rin niya. Gaya ng inaasahan, binugbog siya dahil dito. Samantala, ginamit ni Lenz ang pagkakataong iyon upang kunin ang isang bagay na itinago nila kanina, ang nag-iisang matalim na kasangkapan na maaring magbukas ng daan tungo sa kalayaan. Bago matapos ang hukay, biglang pinatigil ang kanilang trabaho. Ipinahayag ng isang gwardya na paparating ang isang panibagong grupo ng mga Hudyo. Inutusan sina Wolf at ang iba na umalis sa lugar ng hukay at maghanda para salubungin ang mga bagong dating. Habang naglalakad patungo sa lugar ng pagtanggap, ginamit ni Wolf ang sandali upang ibulong ang kanyang plano. Sa gabing iyon, balak niyang tumakas sa pamamagitan ng paghiwa sa gilid ng canvas cover ng isa sa mga truck na pang-transport. Sa tingin ni na Solomon at Michael, napakaloko at napakapeligroso ng plano. Para sa kanila, wala nang anumang pag-asa at wala ring tunay na ligtas na mapupuntahan. Nanatili si Wolf sa kanyang desisyon. Sabi niya, pupunta siya sa Grabom kung saan may isang kampo ng mga Hudyo na hindi pa lubusang nasasako. May kilala rin siya roon, isang lalaking tinatawag na rabay na maaaring makatulong sa kanilang tumakas o kahit magtago. Nag-aalinlangan pa rin si Michael. Natatakot siyang kung susubok sila at mabigo, malalagay sa peligro ang lahat. Kung mahuli sila, maaaring patayin ang buong grupo bilang parusa. Pagdating nila sa transit point para sa mga bagong dating na Hudyo, pinagmasdan sila ng masama ng isang sergeant na Nazi. Sa tingin niya, masyado silang nag-uusap na para bang may tinatago. Binalaan sila ng sergeant na huwag gumawa ng anumang katangahan kung ayaw nilang sayangin ang kanilang buhay. Pagkaraan nito, naghanda sina Wolf, Solomon at Michael upang tanggapin ang mga bagong preso. Tungkol sa kanila ang pagsasala at pag-aayos ng mga dala ng mga taong bagong dating. Huminto ang isang truck na kargado ng 12 mga lalaking Hudyo, kababaihan at mga bata. Sinalubong sila ng ngiti ng isang sergeant na si Lang. Sa malumanay na tono at huwad na kabaipan, pinasalamatan niya sila kunwaring may ginagawa silang dakilang sakripisyo para sa digmaan. Nangako siya ng maayos na tirahan, mainit na pagkain at pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Isa-isa, kinukuha ang kanilang mga mahahalagang ari-arian sa ilalim ng pangakong ibabalik ang mga iyon kapag tapos na ang kanilang trabaho. Habang pinapasok ang mga preso sa isang gusali, nakilala ng isang matandang lalaki, si Solomon. Lumapit ito at nagtanong tungkol sa kanyang anak. Napahinto si Solomon. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Sa halip, itinanggi niyang kilala niya ang lalaki at sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan ang anak nito. Sa loob, nakakita si Wolf ng lapis na nakapatong sa mesa. Mabilis niya itong itinago sa kanyang damit bago may makapansin. Samantala, inutusan ng mga bagong dating na hubarin ang kanilang mga damit at magpalit sa manipis na puting uniforme. Ilang minuto pa, itinulak sila papasok sa isang selyadong truck. Sa labas, ikinabit ang isang malaking hose sa likod. Ang aparatong gagamitin upang magpumpa ng usok mula sa makina papasok sa loob. Pag-ikot ng truck, sumunod sina Wolf, Solomon at Michael. Habang naglalakad, naririnig nila ang mga sigaw mula sa loob, halo ng takot, pighati at desperasyon. Wala ni isa sa mga nasa loob ang nakaaalam na unti-unti na silang pinapatay sa pamamagitan ng lasong hangin na pumupuno sa masikip na espasyo. Sa kalagitnaan ng biyahe, kumigil ang truck dahil nagkaaberya. Sandaling napigil ang lahat. Nakakita ng bahagyang pagkakataon si Wolf at tinangkang isuksok ang maliit na kutsilyo kay Solomon. Ngunit nanginginig sa takot, tumanggi si Solomon. Nang maayos ang truck, nagpatuloy ang biyahe hanggang marating nila ang lugar ng libingan. Pagbukas ng mga pinto, tumahimik ang truck. Lahat sa loob ay namatay na. Inutusan sina Wolf, Solomon at Michael na hilahin ang mga bangkay papaloob sa malaking hukay na sila mismo ang naghukay. Sa gitna ng nakapanghihilakbot na trabaho, napagigil bigla si Michael. Nakita niya sa mga bangkay ang mukha ng sarili niyang anak na babae. Nawasak siya sa sakit at sa kanyang pagdadalamhati. Hinamon pa niya ang mga Nazi na patayin na rin siya. I beg you, please kill me. Der ist stark. Hat noch viele Arbeitsstunden in sich, ja? Come on! Get up!
Back to one. Matapos ang libing, bumalik ang grupo sa kampo. Sa daan, nasaksihan nila ang isang presong nahuling nagtangkang tumakas. Pinatay ito paagad. Isang malinaw na babala. Pagbalik nila, binigyan sila ng tig-isang pirasong tuyong tinapay at isang mangkok ng malabnaw na sabaw. Yun lamang ang pagkaing ibinibigay sa kanila kada 2 araw. Samantala, sagana at masasarap ang kinakain ng mga gwardya. Habang kumakain, binalikan ni Wolf ang planong pagtakas. Sabi niya, tatawid sila ng ilog at tutungo sa grabo. Ngunit sumabat si Lenz. Yelo ang ilog kapag Enero. Tanging malaking kalsada lamang ang maaari nilang daanan. Binalaan niya silang wag basta magtiwala sa mga lokal dahil marami ang kumakampi sa mga Nazi. Bago sila matapos kumain, pinapila sila ulit. Itinaas ni na Lang at ng sergeant ang kanilang kamay sa Nazi salute. Sa bawat pag-flip ng kamay ng sergeant, kailangan nilang tumayo at umupo ng paulit-ulit. Sa paggalaw, nataranta si Lenz. Nalaglag mula sa kanyang damit ang nakatagong kutsilyo. Sa pag-aakalang plano niyang tumakas, agad siyang binaril ni Lang. Walang pag-atubili. Hindi roon natapos ang kalupitan. Pinilit ni Lang ang mga bilanggo na ipagdiwang ang pagpatay. Dinala niya ang isang violinist at isang batang mananayaw. Inutusan ng violinist na tumugtog habang itinutulak ang bata para sumayaw sa gitna ng mga takot na preso. Sa tensyon ng sandaling iyon, isang general na Nazi ang naglaro ng kanyang baril. Walang babala. Pumutok ito at tinamaan ng mananayaw. Agad siyang namatay. Isa na namang inosenteng buhay ang nawala. Hindi nagtagal muling pinipila nilang ang mga bilanggo at ginawa silang buhay na target. Pinahawakan sa bawat isa ang isang boteng salamin sa ibabaw ng kanilang ulo. Habang tinatarget sila ng mga gwardya, isa-isang nakatayo ang mga preso. Habang lumilipad ang mga bala sa tabi nila, may ilan na nakaiwas. Ngunit dumating ang pagkakataon ni Wolf. Tinamaan siya sa leeg. Habang bumabagsak, dumudugo at hirap huminga, kinuha niya ang lapis na tinago niya sa buong panahon at inilagay ito sa kamay ni Solomon. Huling mensahe niya iyon, isang tahimik na pakiusap para ipagpatuloy ang kanilang misyon. Lalong tumatag ang loob ni Solomon. Gamit lamang ang isang pirasong bubog na tinago niya, nagpasya siyang hanap siya ng paraan upang makatakas sa bangumot na yon. Kinagabihan, mahina ngunit mariin niyang ibinahagi ang plano sa buong grupo. Sa simula tumanggi pa si Goldman. Binalaan niya sila tungkol sa mga nabigong pagtakas at mga brutal na pagpatay na sumunod dito. Nabalot pa rin siya ng takot at tila napakalayo ng pag-asa, ngunit hindi natitinang si Solomon. Ipinaliwanag niyang hindi lamang para sa sarili niyang buhay ang takas na ito. Dala niya ang mga pangalan ng mga taong namatay doon, mga taong nakalimutan at inilibing ng walang dasal o marka. Nais niyang malaman ng mundo ang ginawa ng mga Nazi. Naantig ang iba. Unti-unti isa-isang iniabot nila kay Solomon ang mga pangalan ng kanilang mahal sa buhay na nakasulat sa punit-punit na papel. Mga ama, ina, kapatid, anak, kaibigan. Para sa kanila, ang pagtakas ay hindi na lamang tungkol sa pagsalba ng sarili. Isang pahayag ito na hindi maaaring manatiling nakabaon ang katotohanan. Kinabukasan, isinakay sila sa truck para sa panibagong araw ng paghuhukay ng mass graves. Sa loob, naghanda si Solomon. Nang maramdaman ni Goldman ang peligro, tumulong siya. Nagkunwari siyang humihingi ng sigarilyo sa gwardiya upang mailihis ang atensyon. Sumunod pang isa pang manggagawa para palawakin ang distraction. Sa sandaling iyon, pinunit ni Solomon ang gilid ng canvas at tumalon. Simunod si Michael. Tumakbo silang dalawa patungo sa kakubatan habang umuulan ng bala sa kanilang likuran. Hindi tumigil ang mga gwardiya sa pamamaril, pero nagpatuloy pa rin ang dalawang lalaki. Nakarating sila sa isang mabilis na agos ng ilog at tumalon. Napasigaw si Michael nang tumama sa tubig habang nadisgrasya si Solomon at nabali ang binti sa bagsak. May tama si Michael ng bala at si Solomon ay hirap lumakad. Ngunit itinulak nila ang kanilang sarili na magpatuloy. Sa loob ng kagubatan, hinarap nila ang isang nag-iisang lobo. Sandaling hinarangan sila ng hayop, ngunit agad itong bumaling palayo nang maramdaman ang mga paparating na sundalong Aleman. Ginamit ng dalawa ang pagkakataon upang magtago. Halos hindi humihinga dahil sa takot. Nang tumahimik na muli ang paligid, nagpatuloy sila. Sa mahabang paglalakad, natagpuan nila ang isang maliit at liblib na bahay. Pagod na pagod, pumasok sila sa ulungan ng hayop sa likod para kahit papaano'y makapangpahinga. Hindi nila alam na ang bahay ay pag-aari ng isang sergeant ng Nazi at ng kanyang asawa na dumating sa oras na iyon sakay ng motorsiklo. Habang nakatago sila, nagtungo ang asawa ng sergeant sa kulungan at natuklasan sila. Nanlaki ang mga mata nila, iniisip nilang sisigaw ito o tatawag ng tulong. Ngunit sa halip, gumawa siya ng kabaligtaran. Ipinakita niya ang habag. Itinago niya ang kanilang presensya at tinulungan pa silang tumakas. Binigyan niya sila ng lumang uniforme ng riles ng tren na pag-aari ng yumaong asawa niya upang makapagtago sila. At nang walang pag-aalinlangan, iniabot pa niya ang motorsiklo
motorsiklo ng sergeant upang makatakbo sila ng malayo at mabilis. Sa kanilang pagtakas, nadaanan nila ang isang bumanggang truck na kargado ng mga presong Hudyo. Nagkakagulo ang mga sundalo sa paligid, sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Sumigaw ang isang sergeant at humingi ng tulong sa kanila para i-evacuate ang mga biktima. Napansin niyang may mga sugat sila at nagduda. Ipinaliwanag ni Solomon ng kalmado na tinamaan sila ng ligaw na bala habang nasa assignment. Naniniwala ang sergeant, ngunit tinawag ang isang doktor militar upang tingnan ang tama ni Michael. Pagkatapos ng pagtingin, hiniling ng sergeant na sumama si Michael sa kanilang grupo. Tumanggi si Solomon. Iginiit na sila ay nasa mahalagang misyon at kailangan agad umalis. Nag-alinlangan ang sergeant, ngunit pinayagan din silang umalis. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa bawat segundo, pakiramdam nila'y nakataya ang kanilang buhay kaya't mabilis silang tumakbo palayo. Matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng peligro, narating nila ang Grab, ang lugar na binanggit ni Wolf, ang tirahan ni Rabbi. Bagaman nasa ilalim din ito ng kontrol ng Nazi, hindi kasing lupit ang trato sa mga Hudyo rito kumpara sa Chomno. Walang mass killings o extermination operations, ngunit nananatili ang takot at pag-aalinlangan. Lumapit sila sa isang bahay at nakiusap sa lalaking naroon na dalhin sila kay Rabbi. Mapanagot at kinakabahan ang lalaki, ngunit mabilis niyang pinapasok ang dalawa bago sila makita ng mga gwardya. Nang malaman niyang galing sila sa Chomno, agad siyang nagtanong kung nakita nila ang kanyang anak na ipinadala doon upang magtrabaho. Nagkatinginan sina Solomon at Michael. Saka umiling, hindi nila sinabi ang totoo. Ipinakiusap nilang dalhin sila sa bahay ni Rabbi. Upang makarating doon, kailangang dahan-dahan nilang tawirin ang nayon, iwas sa ilaw, sa ingay at sa mga Nazi patrol. Matapos dumaan sa ilang bahay, narating nila ang hinahanap. Kumatok sila at binuksan ni Rabbi ang pinto. Nabigla siya, ngunit agad silang pinapasok. Isang tingin lamang sa kanilang mukha at damit ay sapat upang malaman niyang malala ang kanilang sitwasyon. Pinakain niya sila ng mainit na pagkain at tumawag ng doktor upang gamutin ang kanilang mga sugat. Nang kaya na nilang magsalita, ikinuwento ni na Solomon at Michael ang lahat. Sinabi nilang galing sila sa Chumno, isang lugar na sadyang ginawa ng Nazi para sa iisang layunin, ang lipulin ang mga Hudyo. Ikinuwento ni Solomon kung paano ginamitan ng poison gas ang daan-daan maging libo-libo sa loob ng mga selyadong truck at inilibing sa mga hukay na sila mismo ang naghukay. Isang hiling lamang ang dala nila. Natulungan sila ni Rabbi na maiparating sa mundo ang katotohanan. Nag-alinlangan si Rabbi. Hindi pa niya nakikita ang ganoong kalupitan sa grebo. Para sa kanya, parang nakakatakot na chismis iyon na maaring maglagay sa buong komunidad sa kapahamakan. Ayon sa pagkakaalam niya, hindi pa ipinapakita ng mga Nazi sa lugar ang ganoong kalupitan. Ang anumang aksyon ay maaaring magdala ng panganib sa lahat. Frustrated at emosyonal, iniabot ni Solomon ang isang nakatiklop na listahan, mga pangalan ng mga taong inilibing niya gamit ang sariling kamay. Nangingig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Tumingin si Rabbi at natahimik ang silid. Unti-unting nabasa ng luha ang kanyang mga mata habang nauunawaan ang katotohanang nagaganap sa labas ng grabo. Ang akala niyang ligtas na lugar ay maaaring pansamantalang pahinga lamang bago dumating ang kapahamakan. Sa nabibiyak na tinig, nakiusap si Solomon. Tanging si Rabbi lamang ang may koneksyon at impluensyang kailangan upang maikalat ang katotohanan. Siya lang ang maaaring makapagpaabot sa labas. Sa pagkakataong iyon, bumigay ang puso ni Rabbi. Inutusan niya si Solomon na ikuwento ang lahat ng detalyado. Inilabas ni Solomon ang mapurol na lapis na dinala niya mula sa Chomno at sinimulang magsulat. Ngunit nanginginig ng sobra ang kanyang kamay. Maingat na kinuha ni Rabbi ang lapis at sinabing magsalita na lamang si Solomon at siya ang magsusulat. Sabay nilang binuo ang patotoo, ang unang tunay na salaysay ng kung ano ang ginagawa ng mga Nazi sa lihim. Pagkatapos may sulat ang lahat, nangako si Rabbi na dadalhin iyon sa komunidad ng mga Hudyo na siyang magpapadala sa London. Doon hindi mananatiling tahimik ang mga tao. Naging unang eyewitness account ng mass extermination ng Nazi ang testimonya ni Solomon. Ipinuslit ito sa London at ipinalabas ng BBC noong Hunyo 26, 1942, ang unang balita tungkol sa kung ano ang tatawaging Holocaust. Matapos ang unang paggamit ng gas van sa Chumno, mabilis na lumipat ang Nazi sa mas malalaki at mas sistematikong pamamaraan. Nagtayo sila ng mga gas chambers sa mga kampong extermination tulad ng Treblinka at Auschwitz. Pagkaalis ni na Solomon at Michael sa Greo, tinipon ang natitirang mga Hudyo sa nayon at ipinadala sa Chumno. Si Rabbi at ang buong komunidad na pinili niyang protektahan ay pinatay sa gas pagdating nila roon. Nakataka si Solomon sa Grao sa loob ng ilang panahon at hinanap ang mga posibleng nakaligtas na kamag-anak. Ngunit kalaunan ay nahuli siya at dinala sa Belzec kung saan namatay siya sa gas noong Abril 1942. Si Michael ang nakaligtas sa digmaan. Nagtago siya sa isang sakahan sa Poland hanggang sa pagdating ng paglaya. Pagkatapos, lumipat siya sa Israel, muling nag-asawa at nagpalaki ng 2 anak. Noong 1962, muli niyang hinarap ang mga gwardya ng Chelno, hindi bilang bilanggo kundi bilang pangunahing saksi sa paglilitis nila sa Germany. Kaya ang moral ng kwento, na kahit sa pinakamadilim na lugar, may saysay pa rin ang katotohanan at kailangan ng isang taong magdadala nito upang hindi makalimutan ng mundo.
Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.